why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation. Kaya tatanungin ko siya, ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? Nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo ko, baka sumikat ka. So ngayon sabi niya, I will go wherever evidence leads us. O ano ngayon, papunta lahat sa sapsap. Yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. May I invoke Section 135 of the Senate Rules? If there is no rule applicable to a specific case, the Presidents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Wala naman pong rules of court. Kaya gusto ko pong itama yung medyo hilaw pong interpretation ng ating Honorable Marcoleta. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption, ang hindi ko inaasahan. Minasama pa ito ni Senator Marcoleta. May privilege speech pala siya. Kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Kahit pagbali-baligtarin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech. May natapakan po ba akong ego sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects? May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. Senator Marcoleta made statements that undermine the authority and collective integrity of the committee. Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. After all is said and done, I am tempted to ask, on the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? Kumusta? Welcome. Ito nyo lingkod, Brad Wendell Talibong balik mo kasama ninyo sa pagkakataong ito. At grabe, pagpatuloy natin ang pagtalakay sa isyo. Hinubaran ni Senador Panfilo Lacson si Senador Rodante Marcoleta. Alam naman natin at kitang-kita kahit sa mga balita na tuwing may hearing sa Blue Ribbon Committee sa Senado, kapansin-pansin yung labis talaga na pag-iingay ni Senador Rodante Marcoleta. Pilit niyang itinulak na gawin yung state witness, naalala ninyo ang mga diskaya. Ngunit, pagdating na sa usapang restitusyon, yung pagsauli ng pera na dapat ibalik sa gobyerno, mariin niya itong tinututulan. Sa pagtindig ni Lacson, yung argumento ni Marcoleta ay inisa-isa. Mula sa mga diskaya at naugkat pa yung kanyang misis na may kaugnayan sa insurance sa pamilyang diskaya at yung kanyang relative. At hanggang kay Corley Gutisa,
Orly Gutisa. At yung isyu kaugnay sa kanyang pagtanggap ng pera at pagsinungaling sa susi dahil daw sa utang na loob. Tatalakayin natin ito, mga kapatid, samahan ninyo ko. Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod muli, Brad Windel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniya natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At sa mga suking taga-subaybay, kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, lalo na sa iba't ibang panig sa ating bansa o sa iba't ibang panig sa ating mundo. Mga OFWs, inanyiya natin na i-comment din kung saan kayo nagsubaybay para alam natin kung saan napaabot ang video sa ating talakayan ngayon. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? At daming mga nagkukomento na grabe, against talaga sila, bias daw ako. So, comment lang kayo dyan. Comment lang kayo. Hindi tayo nakapag-live sa Facebook ngayon. Sige, sa susunod na lang. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, welcome. Saan ba nagsimula itong away nila ni parang personalan na talaga, Lacson at Marcoleta? Dito daw umano ito nagsimula. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Yan. Diyan umano nagsimula ang lahat na nagtanim si Marcoleta ng puot kaugnay sa pagsupla ni Senador Ping Lacson sa pag-dismiss sa impeachment complaint noon laban kay VP Sara. Ayon sa mga eksperto, hindi nararapat daw umano yung ginawa na ipa-dismiss ni Senador Marcoleta agad yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Bakit? Hindi nararapat na ipa-dismiss sa Senado. Una, hindi ito ang tama daw yugto ng proseso. Sa ilalim ng proseso sa impeachment sa ating bansa, ang Senado ay kailangan magsagawa muna ng impeachment trial bago magpasya kung meron bang basihan o wala ang akusasyon. So, ang agarang pag-dismiss ay parang hinuhusgahan na agad yung kaso na walang naganap na paglilitis. Ibig sabihin, may pagkakait ito ng yung
isinigaw ng INC, transparency at accountability, di ba? Yun ang kanilang sigaw. No, ngayon, bakit may pagkakait ito sa transparency at accountability? Ang impeachment kasi ay isang constitutional mechanism ito ng lalo na mapanagot yung mas mataas na opisyal sa ating pamahalaan. So, ibig sabihin, kung agad itong ipatigil, pala na rin pinipigilan yung pagsusuri ng mga aligasyon laban sa isang mataas na opisyal. Hindi tungkulin ng isang senador na pigilan ang paglilitis. Dahil sa impeachment trial, ang mga senador, sila mismo ang hukom, senador judges. So, ang kanilang papel ay makinig sa ebidensya at saka magdesisyon sila. Hindi agad mag-dismiss bago pa man magsimula yung buong proseso. So, mas nakabuti talaga na idaan sa proseso sa paglilitis. At kung walang kasalanan, yung inaakusahan, edi, labas siya. At kung may kasalanan ang inaakusahan, magpatuloy ang trial. Depende sa bigat ng mga ebidensya, yon ang importante, may due process, yun talaga ang mahalaga. So, sa pagkakataong ito, pakinggan natin yung pahayag ni Senador Lacson. Di na talaga nakapagtitiis sa pagtahol ni Marcoleta. Eto. What my elders had taught me that, and I quote, silence is the best response to nonsense. I'm constrained to take the floor to set the record straight and correct the prevarications spewed on this very floor by one of our colleagues, namely Senator Rodante Marcoleta. While in his two recent privileged speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman, in my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpellated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make. Sandali muna, may nabasa ako, nagpakilalang Katolik ko si, Amio Rodelo,
Brad, Windel, Catholic din ako. Sa totoo lang, idolo kita sa magaling kang defender. Pero bakit nag-side ka sa, ano yun, susong sinungaling? At tanggap din ng bayad, sobrang obvious, tinakpan ang mangnanakaw. Kawawa ka, kapatid, kung talagang Katoliko ka. Ha? Totoo nga, Katoliko ka o kaanib sa Iglesia ni Manalo? Bakit? Una, tinatalakay natin dito ang sagot ni Senador Ping Lacson sa grabing paninira ni Marcolita. Tandaan natin noong si Marcolita pa ang chairman sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Sinabi niya bawal daw umano ang privilege ni Lacson. Pero wala namang role sa Senado na nagbabawal yan. Hindi lang yan. Gusto niya na agad tanggapin ang mga diskaya na maging state witness. So ikaw, pabor ka ba noon? Pabor ka din na ayaw ni Mr. Marcoleta na yung mga diskaya ay magsauli ng pera para sa gobyerno. Pabor ka din yan. So, kung pabor ka niyan, sino ngayon ang pumabor sa magnanakaw? Di ba? Isip-isip naman kung may time. Isip-isip naman kung may time, kung saan ka pumabor. Okay, tuloy natin. In this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanya mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application. Ayun ang mga nakapainit kay Marcoleta na ayon kay Lacson, nagtanim umano ng grabing puot. So, alam naman ninyo na at kita naman ninyo na tuwing may hearing sa Blue Ribbon Committee, kapansin-pansin talaga yung pag-iingay ni Senador Rodante Marcolita. Ngayon, sino ba ang kumakampi? Di ba? Pilit niyang itinutulak na gawing state witness ang mga diskaya. Ngunit, sa usaping restitution, ibig sabihin yung pagsauli ng pera, yung pera, ibalik sa gobyerno, mariin niyang tinututulan ni Marcoleta. So ano ang punto dito? Malinaw ang implikasyon nito. Ibig sabihin, kung si Marcoleta ang nagpatuloy bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, anong nangyari? Maaring mabigyan ng immunity sa kaso ang mga diskaya bilang state witness. At yon ang iginiit ni Marcoleta. So, habang tutol siya sa restitusyon, ibig sabihin, wala namang maibalik na pera para sa gobyerno. So, kung tunay ang layunin, yung hostesya at dapat mapanagot ang nasa likod, hindi sapat na may tumestigo lamang. Mahalaga talagang maisiguro na masauli yung pera ng taong bayan na ninakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng restitusyon. Restitusyon, di ba? Okay, tuloy natin. Of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case given
that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention. Bago dyan, mga kapatid, no? Etong nagkomento at nagpakilalang Katoliko daw siya. So, para sa inyo, ikaw ba'y pabor na talagang tama yung ginawa ni Senador Marcolita na ipadismiss agad ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa Senado? Kung pabor ka, sino ngayon ang tinutukoy mo na kumakampi sa may itinatago, di ba? Dahil alam naman ng karamihan, kahit na yung mga eksperto, na hindi talaga nararapat yung ginawa ni Marcoleta na pigilan ang impeachment kay VP Sara. Isang pagkakataon yon. Isang pagkakataon yon na masagot niya sa publiko. Di ba? Ang complaint laban sa kanya. At yun mapakita talaga, pagkakataon yan, na transparent siya at may accountability talaga. At yun ang layunin sa impeachment. Kung walang kinatatakutan, di ba? Dahil ang impeachment ay isang constitutional mechanism yan para mapanagot yung nasa mataas na opisyal na ng ating gobyerno. Pero hindi yan ibig sabihin na guilty na siya. Kaya nga, ang mga senador dapat titindig sila as senator judges. Pakinggan nila sila bilang hukom yung mga ebidensya at sila ang magdesisyon. Ang nangyari, gustong ipadismiss agad bago pa man magsimula yung buong proseso. Yun ang mangyari o yun ang nangyari. Okay. Kaugnay dito sa flood control. Ang tumindig dito during sa time na si Marcoleta ang chairman sa committee, sa Blue Ribbon Committee. Si Senador Ping Lacson ang naglabas sa kanyang privilege speech. Of the Senate and the Filipino people, the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. Pinaghirapan ko at ng aking team na buuin ang aming mga findings upang maisapubliko ang mga anomalya sa flood control na makakatulong sana sa sinasagawang inquiry in aid of legislation ng Blue Ribbon Committee na noon ay kanya pang pinamumunuan. Ang hindi ko inaasahan, minasama pa ito ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ng kanyang TV program noong August 29, 2025. Panoorin po natin ang mga portions ng video. Ngayon, isang major committee yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Yan siya ang chairman nito, hindi pa siya napalitan, chairman siya ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Sinabi niya na ang privilege speech daw ni Senador Lacson, bawal daw dahil wala sa tuntunin yan. Pero, meron bang rule sa Senado na nagbabawal sa senador na magsagawa ng privilege speech? Wala. Mali ang pahayag na yan. Sa katunayan, walang malinaw na probisyon sa rules ng Senado na nagbabawal sa isang senador na magbigay ng privilege speech tulad sa ginawa ni Lacson. Kahit nga si
Marcolita nagsagawa ng ganyan, di ba? Dahil ang privilege speech ay isang kinikilala itong karapatan sa bawat senador upang ilahad ang mga isyu na may kinalaman talaga sa ating bansa, lalo na sa pambansang interes at may kinalaman sa integridad ng Senado. So, sa maraming pagkakataon, sa kasaysayan ng Senado, ginagamit ng mga senador ang privilege speech upang magbukas ng investigasyon at magbibigay ng linaw lalo na sa mga controversial na usapin. Pero ano daw ang sabi ni Senador Marcolita, siya pa ang chairman nito sa Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo, lalo na yun, isang major committee. hindi dapat na ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, So sa tuntunin umano, bawal. So siya ay chairman sa Blue Ribbon Committee. Pero meron bang tuntunin na ipinagbabawal talaga ang pagbigay ng privilege speech sa isang senador? Kung ipinagbabawal sa pamamagitan lamang ng interpretasyon ng chairman, siya ang chairman noon sa Blue Ribbon Committee. Abay, ibig sabihin, nililimitahan nito ang parliamentary privilege sa miyembro ng Senado. Sa madaling salita, kung walang tahasang tuntunin na nagbabawal, hindi maaaring bastang sabihin na lamang at ideklara na lamang na bawal talaga magsagawa ng privilege speech. Pero narinig natin yan sa programa ni Senador Marcolita. Sa pabor ni Senador Marcolita, pabor kayo sa kanyang pahayag na bawal yan. Pero kung siya okay, tuloy natin. ay parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana ay doon na ihayag sa naunang pagtalakay. Hindi dapat ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Yan ang sinasabi ng isang taong nakasalamin sa hating gabi. Na yung nag-epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Yan ang sinabi niya, Mr. President. Mr. President, tulad ng kanyang motion to dismiss, nag-imbento na naman ng hilaw na rule si Senator Marcoleta. Kahit pagbali-baliktarin natin ang Hilaw talaga. Kaya nga, asan sa role nila na ipinagbabawal yon? rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech kahit tinatalakay na sa komite ang paksa tulad ng flood control. May natapakan po ba akong ego sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects? May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara at iba pang personalidad sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September Inubaran talaga ng todo ni Senador Lacson dito si Marcoleta. 9 last year, after the leadership change and subsequent reorganization of Senate committees, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. I was met with a barrage of undue criticisms by the former chairman, Senator Marcoleta, much of it characterized by a profound lack of respect for both this representation and the Blue Ribbon Committee. During the 23 September 2025 public hearing of the Blue Ribbon Committee, Senator Marcoleta disrupted the proceedings when he raised what he called a prejudicial question on my impartiality as the chairman, following a media interview where I simply answered a question about which among the source persons, in my opinion, between his favorite Diskaya couple and Bryce Hernandez of the famed BGC Boys appeared more credible. Siguro,
nakakalimutan na ni Senator Marcoleta ang cases assigned for reading nung nasa law school pa siya. The Supreme Court O, yan, may nagkomento dito. Yung hinubaran umano, personal na attack daw umano yon, no? Sabi niya, hindi yan personal na attack. Yung pagsabing hinubaran, nahubaran, yun ay ang argumento ni Senador Rodante Marcoleta. Kitang-kita naman, di ba? Sabi ni Lacson sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kapansin-pansin na si Marcoleta ang palaging mag-interrupt. Di ba? At pumasok sa usapan na tila bang ipagtanggol talaga niya ang panig ng mga diskaya at iginiit na matanggap ito bilang state witness na hindi na dadaan sa restitusyon. So, yun ang bakit hinubaran? Dahil dito, tinatalakay kasi ni Lacson na ang asawa ni Marcoleta at ang kasi ni Marcoleta ay may kaugnayan sa insurance sa mga diskaya. Puntahan natin yan. in the case of Berbari versus Honorable Pedro Concepcion, GR number 16189, February 26, 1920, the court explained that, and I quote, prejudicial question is understood in law to be that which must precede the criminal action, that which requires a decision before a final judgment is rendered in the principal action with which said question is closely connected. Not all previous questions are prejudicial, although all prejudicial questions are necessarily previous. Hindi ko na nga siya pinatulan sa issue na yon para hindi ma-disrupt ang pagdinig kahit mali-mali. Oh, yan ha. Kahit mali-mali. Bakit mali-mali? Ito'y inisa-isa talaga ni Lacson. Dahil sa pagsasaalang-alang sa kanya bilang isang abogado na dapat ay alam niyang applicable lamang ang prejudicial question sa mga criminal cases. Well, dapat. He exposed his ignorance as a member of the bar, particularly Nako, grabe yan. Matindi yan. on the revised rules on criminal procedure, even as he invoked the issue of impartiality at the top of his voice and out of order and decorum, continuously interrupting the chairman and everybody else, while shamelessly appearing to act as counsel for the Diskaya couple, Nako. without even disclosing before the committee members that one of his family members was an independent director of insurance companies that provided Ito na. bonds for contractors owned by the 207 billion peso flood control contractors, Curly and Sara Diskaya. Being a non-lawyer, Mr. President, I hate lecturing a lawyer. So, di na talaga nakapigil si Lacson sa mga banat ni Marcoleta, no? Naugkat na dito ang pangalan ng asawa ni at yung relative ni Marcoleta dahil umano'y sa connection sa insurance na may kinalaman sa mga diskaya. Hindi ito simpleng issue. Hindi ito simpleng chismis lamang. Kundi usapin talaga ito na posible sa tinatawag na conflict of interest. So kung ang isang opisyal ng gobyerno ay aktibong nakikialam sa mga pandinig, yung usapin na may kaugnayan sa isang kaso at may anumang ori ng koneksyon na direkta o hindi man ang kanyang pamilya sa mga taong sangkot, abay, natural na lamang na questionin ng publiko ang kanyang pagiging impartial o patas. Yeah? Okay, tuloy natin. No matter how low he ranks among his fellow members of the bar, if I may borrow the words of former senior Associate Justice, Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Since he is now asking for it, I also thought, as lawmakers, we may as well be educated in this regard. So, let me state for the record the following. Under Rule 111, Prosecution of Civil Action, Section 7 of the Revised Rules on Criminal Procedure, the elements of a prejudicial question are A, the previously instituted civil action involved
an issue similar or intimately related to the issue raised in the subsequent criminal action, and B, the resolution of such issue determines whether or not the criminal action may proceed. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Discayas? This inquiry remains valid and grounded, and I can show you from the many, many occasions he stood for in support of the Discayas. Let us watch. Dito parang walang... Technical, go ahead, you play that. If you're ready. I'm raising prejudicial question. What's your ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Discaya. Bakit gano'n? Why are you so protective of Discaya? Why are you so protective? Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Galing yan sa kanyang bibig, ha? Galing sa kanyang bibig yan. Na magsasauli daw sila sa nakulimbat. Ano ba yung punto ng nakulimbat? Nanakaw. Diba? Galing sa kanyang bibig na magsasauli daw sila ng mga nakulimbat. Hindi daw umano yan, pabor siya. Po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila. So nakulimbat, galing sa bibig niya. Which to my mind is not correct. Not correct ang pagsauli sa mga nakulimbat. So nag-comment na, sino ngayon ang pumabor ngayon? Kaugnay dito, na ang pagsauli sa nakulimbat ay hindi siya pabor. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... So it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Yung Discaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila'y nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi sa sinungaling. Kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... yun na nga, because wala kang... Yun. Tinanong niya si Corle Discaya kung meron ba silang isauli. Sabi ni Corle na wala silang maibigay umano sa restitusyon. So malinaw yan. Tinanong mismo niya. Si Marcoleta ang nagtanong kay Corle Discaya tungkol sa restitution na mariing tinututulan ni Marcoleta. Samantalang yung iba, alam nyo na, milyon-milyon na ang sinauli, pero sa side, sa mga Discaya, tinututulan talaga ni Marcoleta yung restitution na pinag-usapan dito. So, ayon kay Corle Discaya, wala daw silang pirang masiuli sa gobyerno. So, kung ganon, ano ang ipinahiwatig sa investigasyong ito? Ibig sabihin na gusto ni Marcoleta, di ba, gawing state witness itong mga Discaya. So gusto niya na gawing state witness kahit ba walang maibalik na pera sa gobyerno. So kung mangyari iyon, lalabas na kinakailangan sila, nakinabang sila mismo sa pera. At makaiwas pa sila sa pananagutan. Bakit?
kung sila'y magiging state witness, makakuha pa sila ng immunity ng kaso, di ba? At alam natin na pangunahing layunin sa naturang investigasyon ay maibalik talaga ang nawalang pundo sa gobyerno. Hindi lang na mapanagot yung may sala, maibalik sa pamamagitan isa na yan sa restitusyon, di ba? So, kung walang restitusyon at bigyan pa ng proteksyon bilang state witness, parang pinalusot lamang ang responsable habang yung gobyerno at ang taong bayan ay nawalan. Kaya ang tanong ngayon, bakit tila mas pinapaboran ang pagiging state witness kaysa pagbabalik ng pera sa bayan? Di ba? Okay, tuloy natin. Maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Mr. President, it is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Discayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sarah Discaya, at the center of a multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagbibida ni Senator Marcoleta. Noong September 25, 2025, nagpresenta si Senator Marcoleta ng surprise witness sa katauhan ni Mr. So bago yung surprise witness sa katauhan ni Gutesa, di ba? So nabanggit ni Senador Lacson na may kamag-anak daw si Senador Rodante Marcoleta na konektado sa dalawang insurance companies. Yung binanggit niya, Stronghold Insurance at yung Milestone Guarantee, na siya ring nag-issue ng insurance bonds sa mga proyekto, mga projects ng mag-asawang Curly Discaya at Sarah Discaya. At ayon sa mga corporate records, yung asawa ni Marcoleta na si Edna Marcoleta ay independent director at chairman chairman ito ng audit committee ng Stronghold Insurance Company Incorporated. Non-executive director sa Milestone Guarantee and Insurance Corporation. Yon ang nakapainit sa interview din na nagsagutan sila ng in-interview si Marcoleta sa isang media, di ba? So, dalawang insurance companies na ito ay nagbigay daw ng bond guarantees sa ilang contractor companies na pinag-aari sa pamilyang Discaya. Kabilang na yung proyekto sa flood control na kalaunan ay pinuna ng Senado dahil may ghost project. Ibig sabihin, hindi makita sa actual na location. Kaya ang punto dito ng kritisismo, may koneksyon ang pamilya ni Senador Rodante Marcoleta sa mga insurance firm na nag-i-insure ng mga proyekto ng Discaya. Samantala, sa pagdinig sa Senado, kapansin-pansin na si Senador Rodante Marcoleta ay parang makitang ipinagtanggol ang mga Discaya at gusto silang gawing state witness na hindi na at pinagtutulan yung restitusyon talaga. So ayon kay Senador Lacson, lumalabas sa record na may kamag-anak si Senador Marcoleta na director sa Stronghold at Milestone Insurance. So parehong insurance ito na nagbigay ng bond ng proyekto sa mga mag-asawang Discaya. Kaya,
Yun ba ang dahilan kung bakit, bakit parang naging abogado si Senador Marcoleta sa Diskaya? Okay, tuloy natin. Gutesa. As chairman, I did not raise any objection to members like him introducing surprise witnesses during the proceedings at that time, as long as it can help in unearthing the truth behind the flood control mess, including and most importantly, So kung maalala ninyo, tunog na tunog ang pangalan ni Orly Gutesa, yun ang surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ngunit kalaunan, lumabas sa korte na peke yung notaryo ng kanyang affidavit. Pero sabi ni Lacson, hindi ang issue dito, peke ang affidavit dahil tinanggap umano yan sa komite. Dahil sinumpaan yan. So, hindi, para sa kanya ang issue. Ang issue dito, yung asa na ba umano si Gutesa. Dahil kahit tinanggap ng komite ang kanyang affidavit dahil sinumpaan niyang salaysay, lalo na doon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, at pagkatapos diyan, iniimbitahan siya sa Department of Justice upang magsalaysay at linawin yung mga aligasyon na sinabi niya. Anong nangyari, di ba? Bigla lamang nawala si Gutesa. Hindi na natagpuan. Kahit ni Senador Marcoleta, hindi na niya matuntun kung saan si Gutesa. So, may mga nagsasabing, nagtatago daw umano si Gutesa dahil nanganganib pati ang buhay niya, buhay ng kanyang pamilya. No, kaya siya ay naglaho. Ngunit ang tanong dito, ganon na lang ba kadali na maglabas ng mabigat na paratang sa Senado pagkatapos yung paratang ay magmistulang propaganda na inihayag sa publiko at pagkatapos biglang nawala at hindi na matuntun kung saan ito? Di ba? May ginawa ba si Senador Marcoleta bilang kanyang surprise witness yun na matuntun talaga? Meron ba? May sinabi si Lacson dito. exposing the masterminds if evidence warrants. Gayunpaman, hindi pa man tapos ang araw, pumalag na sa media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Nakalaunan ay naging kasalanan ko pa din sa paningin ni Senator Marcoleta. Hindi po ang Senado ang nag-iimbestiga at nagbigay ng hatol na forged ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Nanakot. Sa ang tanong, bakit hindi niya tinuloy na sampahan ang judge, sampahan din ang abogado? Again, style bida. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Mr. President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa sa bahaging ito ng pagdinig. Mr. President, sa obserbasyon ng napakaraming nanonood, tila baga tinuturuan niya kung anong pahina. Page 20 nga daw ang basahin. Sa kamalasan niya, nagkataon na putol pala ang kopya ng affidavit ni Gutesa. Kung todo, tinayuan pa niya para ibigay ang kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakakalimutan yata ni Senator Marcoleta na naka-live TV coverage ang pagdinig. Kaya walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita, pati si Henry Alcantara tawang-tawa. Nakalimot din sandali na hindi pa siya state witness nung nag-testify si Gutesa. Let us watch the actual video dahil baka sabihin na naman niya nag-splice kami ng video. Let's watch. Nasabing basura, ito, merong napuputol sa binabasa mo eh.
Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong hindi ko makita na putol na siya. Kaya ibinigay ni Marcolita ang kaniyang kopya dahil putol yung kay Gutisa. I strongly deny that I made mention of him coaching Gutesa, Mr. President. Ulitin ko, sakaling hindi pa rin talaga magets, tinanggap pa rin ng komite ang sinumpang salaysay ni Gutesa bilang valid at Jose, kahit na pumutok yung issue na piki ang notaryo dahil ang nagpalabas diyan ay ang korte mismo, tinanggap ang pahayag sa komite. bahagi ng record dahil sa katotohanan siya ay personal na humarap at nagpatunay under oath ng So mahalaga talaga si Gutisa, no? Dahil itinuro, pinangalanan niya, hindi lang si Congressman kundi Saldico, kundi si Romualdez. Pero anong silbi sa pagpangalan niya sa Senado na ang Senado ay parang nagiging entablado sa political propaganda, bigla lang siyang nawala. nilalaman ng kanyang affidavit. Ang masama, Mr. President, tinanggap naman natin sa record ang testimonya ni Mr. Gutesa. Hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo si Senator Marcoleta. Mr. President, ang tunay na issue hindi ang forged na affidavit kundi ang biglaang pagtatago at pagkawala ni Gutesa. Yan. So, paano ipaliwanag yan ni Senador Marcoleta na ang kanyang surprised witness, ang publiko ngayon na surprise dahil di na nagpakita at lumagda umano ng waiver na hindi nahaharap. For the information of this body, Mr. Gutesa, who was presented as a witness by Senator Marcoleta, has been unavailable since his initial appearance. Moreover, the committee made the option for Senate protection available to him, but he declined. So, nag-decline siya na bigyan ng proteksyon. As evidenced by his signed waiver. And we are dutiful in locating him, Mr. President. Pinuntahan namin ang lahat ng addresses para mayabot ang imbitasyon ng komite and even rigorously visited our CCTV camera footage. Again, displaying his obsessiveness for the nth time, Senator Marcoleta even lambasted me by implying that I was surveilling his office. Galit na galit. Samantalang nais lamang nating matukoy kung sakaling may kasama si Mr. Gutesa nang dumating sa Senado upang sa gayon ay magkaroon tayo ng lead kung paano siya muling maimbita sa susunod na pagdinig. Hindi ko na nga pinalaki ang aking mga obserbasyon sa paksang ito, Mr. President. Sa halip, sinubukan pa rin naming hingin ang kanyang tulong sa paghahanap kay Sergeant Gutesa. Again, Senator Marcoleta in his TV show ranted against me. Let's watch. Tatanungin ko siya, bakit mo kinur sa akin to? Iniinsulto mo ba ako? Parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo ikukor sa akin? Sino ka ba? I dare ask, Mr. President, if a committee member brings a witness bearing such damaging allegations, does the burden of transparency not follow? Is it not just proper to cooperate with the committee regarding his whereabouts? Why then does Senator Marcoleta find my position so offensive? On many occasions, Senator Marcoleta made statements that undermined the authority and collective integrity of the committee. Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. He continued the same litany in his speech yesterday, Mr. President. Let me count and rebut it once and for all. One, on the release of the So, bago dyan, no? Bago dyan, kung talagang mahalaga ni Senador Marcolita ang katauhan ni Orly Gutisa,
Ang tanong, tumulong ba siya kay Lacson sa paghanap kung nasaan na si Orly Gutisa? Upang muling maiharap ito sa Senado. Siya ang nagpresenta. So, si Gutisa ang isa sa mga pangunahing testigo na magamit sa pagdinig. Ngunit, nang nabunyag sa korte na piki yung notaryo niya at yung kanyang affidavit, no? Piki ang notaryo sa kanyang affidavit, bigla lang siyang nawala. Oh. So, ba't di siya tumulong na iharap muli si Gutesa para sa investigasyon? Nanatiling misteryo kung nasaan na ba talaga si Gutesa, di ba? Bakit hindi muling maiharap ito sa pagdinig yung surprise witness ni Marcolita? So kaya lumalabas ang tanong, kung si Marcolita mismo ang nagdala ng testigo at ito'y napakahalaga para mapanagot yung otak sa pangnanakaw sa kaba ng gobyerno, bakit wala siyang malinaw na inisyatibo para tulungan din si Lacson sa paghahanap na maiharap muli si Gutisa sa Senado? Nag-offer na ang Senado ng proteksyon kay Gutisa sa pamilya, pero nag-sign ng waiver. Hindi siya nangangailangan ng proteksyon. Kaya nga, sa investigasyon mismo, napabilib niya si Senador Bato dahil kayang-kaya umano niya. Di ba? O, ngayon, asa na ba si Gutisa? Dahil kung hindi siya maibalik, manatiling may pagkakataon na ang Senado, ang Blue Ribbon Committee, ay nagamit sa propaganda lamang. Tuloy natin. Minority Report. Tahasang pinagmamalaki ni Senator Marcoleta ang Minority Report for the lack of better term, he said, na kanyang nilabas noong December 10, 2025, na siya ring naging paksa ng kanyang litanya kahapon. For his information, I wish to underscore a part of Section 22 of the Senate rules shown on the screen, which states that, and I quote, concurring and dissenting reports may likewise be made by the members who do not sign the majority report within 72 hours from the approval of the report. Napakalinaw naman po, Mr. President. Concurring and dissenting reports may be made 72 hours after the committee report has been approved by the majority vote of all its members. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. He even had the audacity to declare, and I quote his speech, a submission anchored on the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng yun? At this point, Senator Marcoleta must know that rhetorical fallacies do not amuse me, Mr. President. If the release of this so-called minority report and its contents did not amount to a direct affront to the chairman and to the committee as a collegial body, then I'm not sure what is. May I also emphasize, Mr. President, that this same report brazenly stated that, and I quote, the BRC, Blue Ribbon Committee, cannot and should no longer compete with the National Prosecution Services and eventually the judiciary in finally disposing of these cases, unquote. Clearly implying that the committee must conclude its proceedings. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee? Wala sa lugar. Wala sa hulog. Grabe ha? Grabe na talaga ito. Di na nakapagpigil si Lacson kay Marcolita. Saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan kundi sa basurahan? Kayo na ang humusga, Mr. President. Number 2, let us go to the BRC draft partial committee report na pinamahagi ng komite noon pang ika-11 ng Pebrero nitong taon, na sa mismong araw na ito ay 1 buwan na ang nakakalipas, na siyempre ay laman din ng
Anli reklamo ni Senator Marcoleta. Anya, ang natanggap ng kanyang opisina ay isang PDF file or document na may watermark. Ba't agad mag-react si Marcoleta na hindi niya lubos alam na yung unang pinadala ay pinadala yon, hindi pa official, para mapaghandaan at mabasa. Yun ang dahilan. Ng bawat opisina na nakatanggap nito na wala man lang daw pirma ng chairman ng komite. Natural, walang pirma dahil advance copies lang naman ang pinadala namin sa opisina ng lahat ng members. Common sense naman po, Mr. President, na binigyan ng soft copy ang bawat miyembro upang madaling mabasa at mapag-aralan ng ang lahat ng nilalaman nito simultaneously. Properly informed naman po ang mga staff ng mga senador na available mula sa aming opisina ang pisikal na kopya na lagpas 400 pages ng committee report upang mapirmahan sa hudyat ng mga ginagalang na miyembro ng committee. Ang ating inisyatibo upang pabilisin ang tamang proseso ay talagang masama pa rin sa paningin ni Senator Marcoleta. Tulad ng ginagawa din naman ng ibang miyembro ng komite, panay din ang follow-up namin sa kanyang opisina na kung nais na ba niyang pumirma sa printed copy ng report. Kahit ay dissent remark ay wala siyang ginawa. Bakit? Grabe ha. Kaya ito ang punto. Dito hinubaran talaga ni Lacson kung bakit hindi lumagda sa report si Marcoleta. Ngayon ay maghahanap siya ng Blue Ribbon Committee report na nakatenga sa kanyang opisina nung isang buwan pa. Incidentally, as of yesterday, only Senator Bam Aquino has affixed his signature on the partial committee report. It goes without saying that I respect each and every member's decision when they will sign the report, if at all. What I despise is Senator Marcoleta's audacity to lie about his inability to sign the same by citing an untruthful reason for not signing, Mr. President. Dito, mag-alboroto na naman dito si Marcoleta sa kanyang TV program. Number 3, pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po. Ito, and I'd like to paraphrase, Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at isplice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yun sa isang member ng House noong kasisimula pa lamang ng 19th Congress 2022. Number 4, madin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. Ito na, sa mga paulit-ulit na pahayag, lalo na nila ni Tinig ng Karunungan, Munting Kaalaman, bakit hanggang ngayon hindi ninyo na patawag, bakit hanggang ngayon hindi nyo napatawag si Martin Romualdez para sa investigasyon diyan sa Senado? Ito na, pakinggan ninyo. Said, and I quote, this doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute. And then he added, if anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked, unquote. Ayan ang punto ni Senador Marcoleta. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote,
the members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny, unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates Ito, grabe to. Binalikan si Marcolita dito. Kung hindi siya susunod sa at hindi niya gawing sandata itong tinatawag na tradisyon nila na interparliamentary courtesy. Ano yon? Na paggalang sa bawat Senado at Kongreso o kahit sa Vice President at sa Presidente. Dahil noong panahong in-interview at inimbestigahan si VP Sara sa Kongreso, iginiit din noon ni Senador Marcolita ng congressman pa siya ang kaugnay sa tradisyon ng interparliamentary courtesy. No? Kaya binalikan siya dito ni Lacson. Ito kasi ang kadalasang marinig natin. Gusto kasi ni Senador Rodante Marcolita na sa Senate hearing mapatawag agad at maiharap para mapanagot si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit ayon kay Senador Panfilo Lacson, hindi nararapat dahil meron talaga silang tradisyon na tinatawag na interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, bilang paggalang sa hiwalay na kapangyarihan sa dalawang kapulungan sa Kongreso at Senado. So ang Senado at ang Kamara, hindi basta-basta maaring ipatawag ng Senado ang nasa Kamara, ganun din ang nasa Senado. Yun ang tradisyon nila sa interparliamentary courtesy. So, ngayon, dahil gusto talaga yan ni Marcolita, binalikan siya. How about umano kung ang Kamara ay magsagawa ng investigasyon sa kanyang sosi? Haharap ba si Marcolita at hindi ba niya gawing sandata ang interparliamentary courtesy para hindi siya harap? Patuloy natin. an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures or SOSE over an alleged discrepancy. Would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas. Siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at Yun. May video pa na inilabas si Senador Lacson dito kaugnay sa pagsisigaw niya na hindi dapat umano na maimbestigahan doon sa Kongreso si VP Sara dahil sa iginiit niya na tradisyong interparliamentary courtesy. Yun, ilabas yan ni Lacson. nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, Guided by the tradition, ang tinutukoy niya ang interparliamentary courtesy. kahapon na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Yun. That is in line talaga, correct, in line to the tradition na ang tinutukoy niya ay interparliamentary courtesy. Kaya yun ang iginiit niya noon kay VP Sara. So, ibig sabihin, alam ni Senador Marcolita ang prinsipyo ng interparliamentary courtesy. So, bakit ngayon na gusto niyang ipatawag sa Senado si Romualdez?
noong iniimbestigahan sa Kongreso si VP Sara, siya mismo ang nag-iit sa prinsipyong interparliamentary courtesy. Di ba? So, ano to? Double standard na? Okay, tuloy natin. Such hypocrisy, such double standard, such a Yun. farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned this SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. O yun, galing mismo kay Senador Marcoleta na pahayag yan, umamin siya na tumanggap siya ng pera dahil sa utang na loob. Hindi ba na mas malinaw ito na isang admission, admission against interest. Sa batas natin, kapag ang isang tao ay nagsabi sa mga bagay na makapasama o makapahina sa kanyang sariling posisyon, ito ay itinuturing na isang pag-amin na may mabigat na ebidensya. So kung gayon, paano niya maipaliwanag yung usapin sa Statement of Contributions and Expenditures, yung SOSE, kung may inaamin siya na nagtanggap talaga ng pera at yung pera ay utang na loob umano at hindi idiniklara yan. Tandaan natin, ang SOSE ay ginawa ito upang magiging transparent. Yung sigaw ng ANC, di ba? Transparency. Yung lahat na contribution sa kampanya. Kaya ito ang pahayag ni Lacson. When he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSE case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Mr. Saldico, let me state this plainly.
2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan, hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya humaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, nang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon. Panghuli, tungkol sa isyu ng apostil. Ang isang apostil affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga aligasyong yon sa ilalim ng sumpa. Yan ang bahagi sa privilege speech ni Senador Lacson. Ay natin, baka meron ding privilege speech si Marcolita para sa rebuttal kay Lacson. Tingnan natin, no? So, sa bangayan nila, pag may magsabunutan dito ng buhok, isa ang talo. Siguradong talo. Di ba? So, grabe talaga ang bangayan sa politika sa ating bansa ngayon. Ngunit sa likod ng matinding, malaking problema, lalo na sa nakawan, lalo na sa korupsyon. Billion, trillion. Sino ba sa atin, mga kapatid, na hindi sang-ayon na dapat talaga managot ang mga mangnanakaw sa kaban ng bayan? Ngunit kung ang paglitaw nitong nagpakilalang 18 Marines na kalaunan, nagpalabas ang Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila ay hindi tunay na mga sundalo. So, may mga hinalang detalye na nararapat lamang na masosing imbestigahan at ngayon nasa National Bureau of Investigation na. Mahalagang himay-himayin talaga ito ng NBI at kailangang yung mga ebidensya upang matiyak kung totoo ba ang kanilang pahayag, hindi ba ito bahagi ng propaganda lamang. Hindi dapat gamitin ang Senado bilang entablado na mga kwento, mga kapatid, na hindi mapapatunayan. Gaya na lang ng nangyari kay Gutesa, di ba? Na kalaunan, maraming isyung lumabas. Hindi lang sa kanyang kredibilidad ng testimonya, pero nawala na parang buwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod. I am